Lahat ng kulang o sobra nakasasama. Tulad na lamang sa pagkain, kulang man o sobra maaaring may masamang epekto sa ating kalusugan. Samahan po ninyo kong alamin at unawain ang dalawang muka ng malnutrisyon. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Sa isang barong-barong sa Delpan sa Maynila, mag-isang itinataguyod ni Jolly Andiola ang 4 niyang anak. 29 na taong gulang lamang si Jolly Ann at hiwalay sa asawa. Sadista na, babaero pa. Paanong sadista? Pananakit. Pag nagsasolve, yung trip niya, pananakit. Tapos binitawan ko na rin po kasi siya. Kasi hindi ko na kaya kasi kabubugbog. Anong ginagawa sa'yo? Pinubugbog ako, pinapalo ako ng syate. Ano yung sate? Syate ng kuliglig. Yung syate ng kuliglig, tapos may isang pambel. Konting pagkakamali ko lang, mapalo. Tapos, yung kapatid may kisali pa. Sasaktan ako, babatin ako ng bote. Tapos pinalayas niya kami doon sa tinitira namin. Nakitira ako sa mga kapatid ko. Kwento ni Jolly Ann, binigyan niya ng isa pang pagkakataon ng mister na magbago pero umasa lamang daw siya sa wala. Tuloy-tuloy, hindi pa rin nagbabago. Nananakit pa rin, nagsasolve pa rin. Yung iniiwan sa amin ng pagkain, 100, hindi naman po kasya yun sa 4 na anak niya eh. Kaya iniisip ko po talaga, buti may mga tao na nag-o-offer magpaglaba. Tapos may nakilala ako dahil sa antena, sa mga wifi. Yun, kumikita po ako doon. So yun yung bumubuhay sa'yo ngayon? Opo. Minsan, meron pa po. Meron taong na nagpapaalok sa akin ng ulam katulad ng kapatid ko dyan sa baba. May mga tinda siyang ulam, mga siomay. Pinapaano niya ako sa edad niya kada linggo. Kasi day off niya po linggo. Ako rin po yung nag-ano. Papadyak, tapos nagpapatinda ng ano niya, siomay niya. Pag kumita ako, bibigyan ako kapatid ko ng 300. Naubos ko po yung 3 plastic. So sa isang araw, magkano po yung kinikita niyo? Ano po, pag naglalabandera po may 400, may galante ulit mga 500, 600, gano'n. Yun, marami naman po kasi. So marami kayong dinidiskarte ngayon? Opo, lahat po gagawin ko para sa mga anak ko. Pilit pinagkakasya ni Jolly Ann ang kakarampot na kita sa araw-araw. Wala na rin siyang ibang maaasahan pa. Ang kanyang ina, namatay sa tuberculosis at diabetes, 8 taon na ang nakararaan. Ang kanyang ama naman, matanda na rin. Tanging ang kapatid na lamang niya ang kahit papaano'y tumutulong sa kanya. Kamusta yung pagkain nila? Pagkain ninyo? Minsan sa isang araw, 3 naman. Minsan pag walang-wala talaga, 2 lang. Kasi hindi ka kakain ng budget. Minsan yung sasabi ako ng mga kapatid ko, pag wala akong pera, pag walang yung mga nagpapalaba, wala yung ganito yung sa wifi, ilalapit ako dyan sa kapatid ko sa baba. Sabi ko, wala kaming ulam, baka meron ka dyan. Bibigay po sa akin ng siomay, yung may hotdog siyang tinda hotdog, itlog, bibigyan niya ako yan. Tapos bibigyan niya pa ako ng bigas, pera. Ito 40, bili kang bigas, tapos saing mo sa amin. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko, napapasalamat ako na mayroong kapatid na tumutulong pa rin sa akin kahit na single mother ako sa mga anak ko. Ang mga anak ni Jolly Ann, edad 12, 8, 6 at 1. Lahat sila, bansot at sakitin. Anong sabi sa kanya sa center? Nadadala niyo ba sa center si Noah? Opo. Anong sabi sa kanya sa center? Ano po siya, malnourished. Malnourished. Lalo na yung mga kuya niya rin, ganun din po sabi. Malnourished po talaga yung mga... Sabi niya, ba't malnourished yung mga anak mo? Hindi ko rin masabi, dati rin po kasi ako ganun Dati ka ring malnourished? Opo. Ibig sabihin, payat ka rin dati? Payat din ako dati. Ang mga anak ni Jolly Ann kabilang sa maraming batang Pilipinong kulang sa nutrisyon.
Base sa 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, 21.6% ng mga batang 0 hanggang 23 months old ay nakararanas ng stunting o pagkabansot. At 26.6% naman ng mga batang edad 3 hanggang 5. Ang pagkabansot, karaniwang resulta ng malnutrisyon. Sinuri ko ang mga anak ni Jolly-Ann. Hindi mapagkakailang mas maliit at mas magaan nga sila para sa kanilang edad. Tayo ka nga. Tayo ka daw. Tayo ka nga. Buhatin kita ha. No, walang 20 kilos to. Ay, sorry. Oh, may barya pa pala yun. Oh. Awali ka. Si Noah, ilang taon na? 6? 6 po. Halika nga, bintawin nga kita. Bintawin nga kita. Eh, May wala. salita. Oo. Ito si Benji. Ilang taon na, Benji? Magda-12 to. 12. Halika nga. Tingnan ko nga. Lilit. Pero tuloy na. Halos ano lang sila nitong... To? Si Prince eh. Magkatimbang lang. Halos magkatimbangan lang din sila. Maaring iba-iba ang formula sa pagtataya ng tamang timbang ng mga bata. Ang lahat ng anak ni Jolly-Ann, bagsak ang timbang. Hindi biro ang epekto sa bata ng kakulangan sa nutrisyon. Bukod sa pagkabansot, maaari din itong magresulta sa delayed mental development. Nakaaapekto ito sa kanilang intelektual na kapasidad at performance sa eskwela. Pwede rin maging sakitin ang mga bata. Pagdating sa kalusugan ng mga anak mo, kasi alam mo naman na malnourished nga sila. No? Opo. Ano yung pinangangamba? Yung magkasakit po sila. Tapos yung gusto ko sana, yung laging ulam nila, kailangan, may sabaw, tapos may prutas sila. Yun ang gusto ko sana. Eh ngayon gipit tayo, tapos mahal ang bilihin ngayon. Hindi ko mabili lahat, lalo na nangupahan lang ako, tapos bayarin sa kuryente. Buti nga tubig ko, inigib lang. Pero ano nga ba ang magagawa ng mga tulad ni Jolly-Ann na sadlak sa kahirapan? Mga tulad niyang baon sa utang at tila napagkaitan ng oportunidad sa buhay. Ang problema ko talaga sa kanila sa pagkain sa araw-araw. Kaya nga po nakita niyo, bas malalo kayo sa akin, sa lulo. Grabe. Sabi ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga anak ko. Pag nagkakasakit sila, sobrang payat. Paano mo kinakaya itong ganito sa araw-araw? Titignan ko lang yung mga anak ko. Tapos okay ka na? Parang mas mamaya, pag hindi nila nakita, napapaluwa ako sa tabi. Bakit gano'n naging buhay ko? Wala kasi mama, parang lahat. Ginawa ko na ng paraan para mabigay ko sa lahat sa mga anak ko. Kasi kung hindi ako kikilos, kawawa rin sila kasi may mga sariling pamilya rin ng mga kapatid ko eh. Hindi naman lagi kasi asa ako sa kanila. Sa ating pagbabalik, ano nga ba ang mga programa ng pamahalaan upang matugunan ang problema sa malnutrisyon? Alamin dito lang sa Dr. Next Door. Sa parehong komunidad sa Delpan sa Maynila, nakilala ko rin ang pamilya ni Rodeline Paghunasan. Tulad ng mga anak ni Jolly-Ann, malnourished din ang 3 niyang anak. Sinubukan kong makausap si Rodeline, pero dahil sa grade 1 lamang ang tinapos, hirap siyang magpahayag ng kanyang sarili. Ang kapatid niyang si Rosalie na lamang ang humarap sa amin. Kwento niya, hirap ang pamilya sa pang-araw-araw na pagkain. Ano kadalasan yung kinakain nila sa umaga, tanghali at hapunan? Kanin pa din po. Kanin at? Ano po, ulam. Kahit anong ulam po, kung ano yung mabibili nila. Ano kadalasan yung nabibili nila? Minsan, pag wala talaga, yan, yung panganay, nag-uulam ng toyo. Ganun. Nagulam ng? Toyo. Toyo. Okay. Madalas yung ganun? O, pag wala talaga, no choice. Sa loob ng isang linggo, gaano kadalas sila nag-uulam ng toyo? 2-3 beses po. Ang asawa ni Rodeline rumaraket na kargador sa mga container vans. Pero kwento ng kanilang tiyahin na si Mary Ann, madalas wala itong trabaho. Sa pagkain po, yun sa kanin, okay naman po, pero kulang po talaga sila sa ulam. Bakit po ganun sa palagay niyo? Kasi nga po, minsan wala po talagang trabaho, asawa niya. Tapos yung mga kapatid niya,
minsan ganun din. Kung meron lang po maiabot. Kagaya po namin, pag meron po kaming maiabot sa kanilang ulam, mga pagkain na doon lang po nakakaan. Pero talaga po ang pamangkin ko, ang hanap buhay lang po talaga niya, pagtatapon po ng basura. Yan lang po talaga ang niya sa sarili niya para pag kumita po siya dyan, yan, bibili po siya ng bigas, ulam. Pero pag may trabaho naman po asawa niya, yun po, magkatulong silang dalawa. Gaano po kadalas yung trabaho ng asawa niya? Kasi po ngayon, kagaya po ngayon, sa isang buwan, itong linggo pong na to, 3 beses lang po kami may dating na container. Pero ngayon po wala, nag-aantay po kami ng mga tatawag. So sabi niyo, tama ba? Itong buwan na to, 3 beses lang? Opo. Magkano po ang isang dating ng container? Kasi po sa isang container po, 10 tao sila, ang kinikita po nila, 380. 380 each person? Opo. Si Rodeline naman, pagbabasura ang hanap buhay. Kulang-kulang sa 60 piso ang kita niya kada araw kung siya ay magbabasura. Mahal na mahal ko po yung pamangkin ko kahit sinasabihan siyang basurera. Hindi masamang maging isang basurera, Dok. Marangal po yan. Opo. Marangal man ang trabaho ni Rodeline, hindi pa rin ito sumasapat sa pangangailangan nilang pamilya. Ang kita niyang 60 pesos kada araw, paghahatian ng isang mag-anak na may 2 lumalaking anak at isang sanggol. Kulang na kulang para mapakain ang 3 anak. Anong sabi naman sa center? Ayun nga po, malnourished daw po. Kulang sa vitamins, mabulate daw po. May bulate daw. Opo. Lagi napupurga naman. Opo, napupurga. Oo, pero paulit-ulit na Bumabalik lang. bumabalik. Nasabi sa inyo sa center kung anong dapat gawin? Ayun, purga daw po. Tapos sa iniinom daw po kasi. Saan ba galing yung tubig dito? Gripo lang po. Iniigib dyan. Tapos yun na rin yung iniinom. Oh. Isa pang dahilan ng malnutrisyon ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Tawag dyan, parasitic infection. Maaari itong makuha sa mga kontaminadong pagkain o inumin. At isa ring risk factor kung kaya't madaling kapitan ng ganitong klase ng infeksyon ay ang malnutrisyon. Nagkakasakit ba sila? Opo. Madalas magkasakit? Opo. Ano kadalasang sakit nila? Nilalagnat, ubo po, ubo sipon, gano'n. Minsan, tayo pa. Sa center, nabibigyan naman sila ng mga vitamins. Opo. Naiinom naman. Naiinom naman po. Pero sa tingin mo, bakit ganun pa rin yung timbang nila? Pababa-baba? Siguro sa pagkain po. Kasi, Kulang po talaga. Ang National Nutrition Council o NNC na attached agency ng Department of Health ang gumagawa ng mga polisiya kontra malnutrisyon. So, ang pag-address po sa malnutrition since ang malnutrition ay multifaceted, kailangan din po ng multisectoral approach para sa pag-address sa malnutrition. Ibig sabihin po nito, hindi lang ang national government ang assigned or nakatalaga na i-address yung malnutrition. Kailangan din natin ng tulong mula sa iba't ibang sektor tulad ng academe, business, meron din tayo from civil society and development partners, even yung mga youth natin. Tuwing 6 na taon, gumagawa ang NNC ng Philippine Plan of Action for Nutrition. Ito ang nagsisilbing gabay para sa mga programang pangnutrisyon sa bansa. Kasama po dito yung Nutriskwela, yung One Nutrition, One Nation natin na programa. So may mga iba't ibang radio station po tayo sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. We have 25 radio stations wherein doon natin tinatalakay yung mga topics on nutrition. And we also have the nutrition campaigns na every year ginagawa. Sa sitwasyon ngayon ng mga pamilya ni Jolian at Rodeline, makikitang kahirapan ang ugat ng malnutrisyon. Maaaring kulang din sila sa tamang kaalaman sa kalusugan, kaya minsan lamang kung dalhin sa health centers ang kanilang mga anak. Hindi lahat ng taong malnourished, payat.
May iba't ibang kategorya ang malnutrisyon at hindi lamang kahirapan ang parating sanhi nito. Ang mga Pilipino po ay nagsasuffer sa triple burden of malnutrition. Ito pong triple burden of malnutrition, meron siyang tatlong category. We have the overnutrition, undernutrition, and micronutrient deficiencies. So mas alam natin na ang malnutrition, parang kulang ka lang sa timbang. Pero meron din tayong tinatawag na overnutrition or yung sobra-sobra naman sa timbang or obesity. And micronutrient deficiencies, ito nakakalimutan natin na isa rin siyang form ng malnutrition kapag kulang po sa vitamin A, iodine, or iron ang isang tao or isang bata, nakaka-affect po ito sa overall development. Ang hindi balanse at sobra-sobrang pagkain pwedeng mauwi sa overnutrition. Tulad yan ang nangyari kay Aina Luna, 42 taong gulang. Yung relationship ko sa food dati, unhealthy siya. Tapos, I would say abusive kasi nung lumalaki ako, yung dad ko anorexic. So, may pagkain sa bahay pero nakalock. Akala ko normal yun. Nalaman ko na lang na hindi siya normal kasi may mga bisita ako. Parang, ba't may padlock yung mga cupboards ninyo? I was like, what do you mean? Like, everyone has padlocks. As in, may lock siya. So, may pagkain pero wala akong makain. Dahil gusto ng dad ko, mangayat ako. Tapos, nung namatay yung mom ko, because, well, even before siya mamatay, nung nasa stage siya ng 1 year, alam ng dad ko, ayoko ng adobo niya kasi sobrang mamantika. So, sa isang buong taon, araw-araw, adobo lang kinain ko. Dating aktibo at isa pang atleta si Aina. Pero dahil sa mapang-abusong family environment, napabayaan siya at hindi nagabayan sa tamang nutrisyon. Nung iniwan ako sa tito ko, sabihin ng tito ko, ilang bottle na ng kanin na kinain mo? So, ganun. So, abusive siya. Tapos, since anorexic yung dad ko, tapos swimmer ako. Pag swimmer ka kasi, carbo load ka. You need it, you know. Tapos, athletic ako. In-encourage ako ng dad ko na maging bulimic. So, sabi ng dad ko, yung mas madaling maduwal, ito na lang kainin mo. Tapos, dagdagan mo ng tubig para madali mo isuka. Like that. So, it was abusive. It was completely unhealthy. At maging emotional eater din ako. Kwento pa niya, nakatatanggap din siya ng panlalait mula sa sariling ama. Kung nasa bahay tatay ko, kasi after namatay na mama ko, iniwan niya ako mag-isa to fend for myself. One time umuwi ako, siguro 18 hours ako nagtrabaho. Pag uwi ko, sabi niya, you know, when you're fat, you're ugly. And you're so fat. I just got home. And I'm like, sabi ko, I just got home, Dad. Good morning. It's a good morning, but you're still fat. Ganon. Or i-equate niya yung pagiging slim sa maganda. Dahil sa patong-patong na stress sa negosyo at pamilya, lalo pang tumaas ang kanyang timbang. Sa isang punto, umabot siya ng mahigit 550 pounds. Kailan nagsimula yung pagtaas ng timbang? When I was 20 years old, nag-work ako sa call center. So, it was basically my first job. Pag tech support ka, kasi sa Dell ako nun grabe, sunod-sunod, 3 shifts, 18 hours, wala kang magandang tulog. Anong food choices back then in 2002? Nasa convenience store, everything is fried. Everything is instant. I had no support because I was basically just living on my own. Doon ako na-diagnosed with polycystic ovarian syndrome. Because in 2 weeks, I gained 33 pounds. Nabigla na lang. And I was like, why am I fat? Isa pang mapait na karanasan ang ikinuwento ni Aina na naging ugat ng kanyang eating disorder. As a kid, I got fat, siguro mga 6 or 8 years old. But it started when I was being sexually molested as a child. So this whole post-traumatic thing has been chronic and long-term. Because my parents weren't around. My mom would be working 3 jobs. My dad would be gallivanting anywhere. The people who were supposed to care for me, like yung yaya ko, they would be the ones molesting me. Or the neighbors would be molesting me. Yung mga kuya ng kalaro ko, ganyan. I had no one to help me. Ayun, so parang, you know that something was wrong, but you don't know what it is because you don't understand. You're a child. So, inano ko siya sa pagkain because I was getting hurt. Tapos nung nag-try ako magsabi sa mga magulang ko, sabi ng dad ko, stop making up stories.
Ang traumang dinanas ni Aina noong bata siya, dala-dala pa rin niya hanggang sa ngayon. You know, when you're abused and you're alone, you have to fend for yourself. Those little things, you carry them. Even if nag-heal ka na, ganyan, there are things that trigger it. Yoko umiyak, pero ganun eh. Ganun. There are things that trigger it. So parang, sometimes, I used to, nakasipap ako ngayon eh. Kasi nung nag-sleep study ako, I mumble in my sleep. I cry in my sleep. What I did na lang with my pain is yung, kung ano yung dapat na ginawa para sa akin, ginagawa ko para sa iba. Ngayon, pilit na binabago ni Aina ang kanyang buhay mula sa pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Isipin mo, hindi ako hindi ako tayo bangon mula sa kama pag walang tumutulak, tapos walang humihila. Tapos, everyday, lagi akong pinupulikat. Laging masakit yung katawan ko. Actually, nung nag-start ako na mag-workout, hindi dahil gusto ko mag-sexy. No. Kasi, ayoko nang mabuhay na araw-araw masakit. Kumpara sa dati, malaki na raw ang ipinagbago ng kanyang kalusugan. Okay na now. And in fact, kasi lagi ako nagpapa-blood test. Last year, nagpa-full abdominal ultrasound ako. My numbers are normal. I'm not diabetic. My cholesterol is normal. Ganyan. Siguro yung uric acid ko is just a little bit over. And so I just control. We have like hidden uric acid triggers. You don't even know, mag-fish ako. Oh my gosh, mataas pala sa uric acid yung sardinas. Oh, yeah. Yung tuna. You don't even know. So parang you have to be informed about these things. So, yan. Tapos, wala akong fatty liver. At someone who's at over 400 pounds, the fact that I don't have a fatty liver is amazing. Yeah. Yun. And my kidneys are fine. So yun, I'm happier now that I'm fat than I was when I was leaner. It's weird. Pagkain ang pangunahing pinagkukunan ng sustansya ng ating mga katawan. Kaya naman ang ating mga kalusugan madalas na iuugnay sa mga relasyon natin sa ating mga pagkain. Ang tanging hiling ko, sana balang araw, bawat Pilipino magkaroon ng kakayanan na makakain ng tama, malusog at ng wasto. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nurture Med.